Kadalasan, pareho lang ang sleeper train sa mundo. Double deck na kama sa maliit na kwarto. Pero iba ito sa Norway. Ito ang Vice Plus Night Cabin, isang bagong paraan ng pagtulog sa tren. Matagal nang may mga upuang pahiga ang airlines sa overnight flights at ngayon, dinala na ito ng VY sa mga tren. Gumagana ba talaga ito? Welcome sa Oslo Central Station. Aalamin natin ngayon. Tunay nga bang revolusyon sa night train ang Plus Night o isa lang itong tusong bagong paraan para maibenta sa iyo ang isang upuan? Dito sa Oslo Central Station, nagsisimula ang ating biyahe, ang pinakaabalang tren istasyon sa Norway at sentro ng mga lokal at night train sa bansa. Nagbibigay din ang istasyon ng serbisyo ng tren papuntang Oslo International Airport at mga internasyonal na biyahe papuntang Sweden. Kung sakaling mapadpad ka sa Oslo Station at may ilang minuto ka bago ang susunod mong biyahe, lubos kong inirekomenda na bumaba ka sa tabing dagat at bisitahin ang Oslo Opera House. Ilang minuto lang ito mula sa istasyon at nag-aalok ng kamanghamanghang tanawin. Kahit dito sa gitna ng gabi, abala pa rin ang departure hall sa dami ng tao kahit gabi, maliwanag at moderno ang concourse na may mga cafe, convenience store, at ticket services. Ipinapakita ng departure board na ang tren namin, ang F4 service papuntang Bergen, ay aalis mula sa track 3 sa tamang oras at inaasahang darating ng 6:27 ng umaga, bukas ng umaga. Ang gabi sa Oslo ay nangangahulugan na oras na para umalis ang mga night train. May overnight na biyahe mula Oslo papuntang Stavanger, Trondheim at Bergen. Pagkaalis ng unang dalawa, dumating ang tren namin at pwede na kaming sumakay. Biyahe kami ngayon sa kotse isa, upuan 13. Ang tiket namin papuntang Bergen ay 1,519 krona para sa 7.5 oras na biyahe. Sumakay na kami at nakita namin ang Plus Night sa unang beses. Maganda ito. May 20 minuto pa bago kami umalis. Silipin natin ang makabagong sleeper class ng VY. Ang Plus Night ay pinapatakbo sa 1x1 na ayos kung saan kalahati ng mga upuan ay nakaharap sa unahan at kalahati ay nakatalikod, katulad ng business class sa karamihan ng mga eroplano. Nakatagilid ang mga upuan sa bintana para sa mas magandang tanawin at privacy at nakapaloob ang mga ito sa malaking shell para sa hiwalay sa ibang pasahero. May bote ng tubig at amenity kit sa upuan namin pagdating. Titingnan pa ang amenity kit. Malapit sa kama, kahanga-hanga ang upuan. Malaki ito, may sapat na lapad at padding para maging komportable bilang upuan at bilang kama. Sa harap ng upuan, may maliit na kabi sa ibaba para pahingahan ng paa at dagdag na storage. Ang tray table ay nasa armrest sa tabi ng bintana, kaya may dagdag na storage space. May outlet, USB-A USB-C port at maliit na kabi sa kabilang armrest para mag-charge ng devices. May maliit na adjustable na ilaw sa headrest para sa pagbabasa, katabi ng mga kontrol ng pag-recline ng upuan. Eksakto sa oras ang pag-alis namin sa Oslo. Agad bumaba ang night train sa tunnel bago muling lumitaw sa gabi. Pinailaw ang dim sa kabina ilang minuto pag-alis namin sa plataporma ng Oslo. At, syempre, nangyari iyon, tama habang sinusubukan kong ipakita ang gamit ng kama. Kahit na ganoon, ang ambience sa Plus Night ay talagang maganda. Tama lang ang dilim ng ilaw para makatulog ang pasahero, pero maliwanag pa rin sa pasilyo para madaling makalakad.
Dahil bukas ang sitting area, may pampublikong banyo pero walang shower. Ang plus night na banyo ay nasa likod ng vestibule at may dagdag na storage. Karaniwan at praktikal ang mga banyo, may inidoro at lababo. Lahat ay gumagana ng maayos at nananatiling malinis ang pasilidad buong gabi. Bukod sa plus night, may mga pribadong kabina at kusyet din ang Sleepers By para sa mas tradisyonal na sleeper experience. Sa dulo ng mga sleeper, matatagpuan natin ang cafe car. Bagamat mas maikli ang ruta, may kumpletong cafe service pa rin ang Oslo hanggang Bergen Sleeper. Maraming pagpipilian ng pick and mix, may mga sandwich at inumin at marami ring malalaking mainit na pagkain na pwedeng bilhin. Maraming mesa dito kaya magandang lugar para umupo, kumain at magkwentuhan bago matulog. Sa dulo ng tren, makikita ang mga upuang bagon. Ang mga upuan ay kapareho ng ginagamit sa mga day train sa pagitan ng Oslo at Bergen. Manipis at di gaanong naiuurong, pero mura at bagay sa nagtitipid na bumibiyahe mula Oslo papuntang baybayin. Balik tayo sa plus night car, buksan ang amenity kit at maghanda matulog. May malaking kumot, eye mask, earplugs at inflatable na unan sa amenity kit. Bagamat hindi ito ang pinakamarangyang kit, kumpleto naman ito sa lahat ng kailangan natin para sa maayos na tulog. Kahit maganda ang plus night, may malaking problemang lumitaw. Habang naghahanda akong matulog, hindi gumagana ang karamihan ng reclining mechanism. Pati ang aking upuan ay hindi rin na-recline. Yung pangalawang upuan na nilipatan ko, may parehong problema. At nakahanap lang ako ng maayos na upuan pagkatapos subukan ang ilan pa. Sa kredito ni Vi, sinikap ng konduktor na makahanap ng maayos na upuan para sa akin. Pero siguradong hindi ito ang gusto mong maranasan sa isang night train, lalo na kung wala pang 8 oras ang biyahe. Isa sa inaalala ko ay ang haba ng kama. Dahil sa taas kong 171 cm, madalas akong mahirapan dahil maikli ang mga ito. Natutuwa akong kasya ako sa plus night seat, may dagdag espasyo sa ulo at paa. At pagkatapos maging komportable, oras na para matulog tayo. Nagising lang ako minsan buong gabi dahil sa pag-uga ng tren. Sumilip ako sa labas. Nakita namin ang malamig at tigang na tanawin ng mga bundok ng Scandinavia. Kahit Mayo na namin kinukunan ang paglalakbay na ito, taglamig pa rin sa Norway at nagyayelo pa rin halos lahat dito sa itaas. Pagkatapos bumalik sa pagtulog ng ilang oras pa, nagising kami sa pagsikat ng araw at sa mga fjord ng Norway sa labas ng aming bintana. Alas 5 ng umaga at kahit pwede pa akong matulog, maganda ang tanawin ng umaga habang papasok kami sa Bergen. Makulimlim at maulan ang umaga, pero kamangha-mangha pa rin ang mga fjord at bundok. Habang patapos na ang biyahe, pwede nating pag-isipan. Plus night ba ay hinaharap o pansamantalang uso lang? Ang plus night ay pinagsamang komportableng upuan at pahigang higaan. Talagang mahusay gumana ang pahigang upuan para sa ganitong kahabang biyahe. Dahil sa Privacy Shell, premium ang pakiramdam sa kabin at nakatulog ako ng 6 na oras. Nakahanga-hanga. Akmang-akma ang konseptong ito sa Norway at sa buong Europa. Maikling overnight na ruta para sa mga pasaherong gusto ng komportableng biyahe nang hindi gumagastos para sa pribadong kabin.
Kailangan talagang ayusin ang pagiging maaasahan ng reclining seat kapag marami ang sira. Hindi maliit ang issue sa overnight na tren, pero nung nagkaupuan ako, gumanda talaga ang karanasan ko. Kung maayos ni Vi ang mga mechanical na issue, ang plus night ay parang hinaharap ng short-haul night train. Siguradong sasakay ulit ako rito, dito man o sa ibang bansa. Nawawala ang mga fjord sa pagdaan namin sa Ulrisen Tunnel at lumalabas ang tren sa Bergen sa dulo ng linya. Habang natatapos na ang aming paglalakbay, sa Bergen Station nagsisimula ang maraming biyahe, kahit terminal ito ng isang linya lang. May regular na biyahe mula Bergen papuntang AR na sa kabila ng Oddrisen Tunnel at lokal na serbisyo papuntang Myrdal, Voss at Oslo. Maganda rin ang estasyong binuksan noong 1900 at 13 na papunta sa puso ng Bergen. Tapos na ang ating paglalakbay, kaya tatapusin na natin ang video. Sana nagustuhan ninyo ang biyahe sa Vice Plus Night Sleeper at naranasan ninyo ang posibleng hitsura ng night train sa hinaharap. Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa Vienna para sumakay sa railjet. Bibiyahe tayo sa business class para makita ang top service sa inner city train ng Austria. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, talagang ma-appreciate ko yon. Kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba, libre lang ito at talagang nakakatulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kahanga-hangang kabutihang loob. Kung gusto ninyong mapabilang ang pangalan ninyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Pero ayun, yun lang ang meron ako para sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin at magkita tayo sa susunod.